Okay, so tingnan natin yung chimney ngayong gabi. Yan. Yan. Kung makikita nyo ay umuusok yung chimney. So, halos sa kalahati na carbonizing area o yung lalagyan ay napuno na ng mga uling. Ayan, nagbabagal na siya kasi may oxygen na pumapasok. Sa back here, dito sa Mokusako, medyo napuno na, nangangalahati na. Panang natin lahat ng pwedeng lusutan ng usok. And na experience ko is magliligas pa to. So yun lang, yun lang ang activity for this night. Good night. Abangan nyo ang part 3. Okay, so makalipas ng 4 na araw natin paghihintay ay oras na para i-harvest yung mga nakolekta natin. Ngayong araw na to, dalawa yung i-harvest natin. Una, yung mga kusako vinegar. Pangalawa ay yung inuling natin ng mga agricultural waste gaya ng mga puno. So bago muna natin gawin yan, ihanda natin itong mga safety gear gaya ng mga face mask, then N95 gas mask. Alright, so tara, gawin na natin. Okay, so ito yung tsura ng post-carbonizing. So nakikita nyo, ito na, natuyo na yung putik na pinantapal natin dun sa butas. And then ito naman po yung Mokusako. Pure na Mokusako po yan. So amoy ano talaga to? Amoy sunog. Nung kinakarbonize natin to, is syempre natulo na. So napuno na yung lalagyan. So yan, 4 na yan. So tansya ko mga 3 litro to. So 4 plus 3, 7. Ang nakaharvest tayo ng 7 liters na Mokusako wood vinegar. So dito naman, bubuksan na natin yung halaman. Then yung mga nauling na, may iba pa dito na hindi pa talaga totally na nauling. So ito, gaya na ito, yan, uling na po siya. So yan, pasok tayo sa loob. Damig malibig sa loob Tutansya ko mga 80 to 90% na na-carbonize mga bunot. Then dito naman, yan, ito po yung mga abo. So given na yan, since malapit kasi siya sa pinto. Yan, ano na to, abo na siya. Pero ito, gaya na ito, uling na po siya. Yan, ito yung mga kukolektahin natin. Okay, so natapos na natin kolektahin yung mga inuling natin na agricultural waste. Sineparate ko na yung mga hindi pa nauling. So ito naman yung powderized na uling na na-filter na ho natin. Kung dudurugin natin, kung na-filter natin na medyo malalaki pa, eh, siguro naka-1 sako na rin tayo. So ito yung durug na uling ho. So hanggang dito ho yung napuno ho natin. Kung isasama ho natin itong buo, ito kasi buo pa ito na uling. So dudurugin pa ho natin. So pag dinurog ho natin ito, nilagay dito, pati ito, sinama natin. Yan, mapupuno ho natin ito. So sa madaling sabi ay naka-1 sako tayo ng durog na uling nung natin ang kinarbonize yung mga agricultural waste. Okay, so malinis na. Medyo malinis na. So, kita nyo naman kung gaano kadumi. Ito, dito na tinasa natin. So, gagawin natin is kuha tayo ng mga nakolekta natin mga bunot na nakolekta natin, isilalagay na natin dito. Na ilagay na yan dito yung mga kakolekta lang natin ng mga bunot, saka na natin ito ipapato. Itong mga hindi nasunog na mga bunot. Okay, so
Ito naman, so ito na yung panghuli natin. So ang gagawin natin dito is isasalok na natin to sa 1 litro nga nalalagyan o sa bote. So ito, mga 4 na litro to. So once na naubos yan, ibuburo natin ng 3 to 6 months para mag-ferment ang mokosako. Then yeah, pwede na siyang gamitin sa mga pandilig o sa mga gulay at prutas. Okay, salok na natin.